po. O yan, so yan yung balita patungkol dyan. O tinaman natin. Ito, napakaganda rin itong balita na ito mga bossing. Gusto kong makita ninyo, although alam ko naman na napanood nyo na ito, pero gusto kong mapanood nyo ulit. Ito yung isa sa human rights advocate diyan sa Japan ang nakikiusap sa UN na tingnan itong kaso ni Pangulong Duterte dahil maling-mali daw yung proseso ng pagkakakulong ni Pangulong Duterte. Hindi daw dumaan sa proseso, political daw. Hindi daw dapat pumayag ang buong mundo diyan dahil kung kaya nilang gawin sa isang presidente, kaya nilang gawin sa lahat ng presidente basta kaaway sa politika, hindi ba? So mabuti pa to si Hapon. Alam niya yung mga nangyayari sa Pilipinas, pero itong mga dilawan tayo at mga loyalistang mga tanga, sariling lahi nila hindi nila maipagtanggol, mga tanga talaga. Natatandaan ninyo nung nasa Japan kami. Merong signature campaign dyan sa Japan. Kasi merong isang senador na inilapit nila yung ni Pangulong Duterte, yung kaso ni Pangulong Duterte. At yung senador na yon dyan sa Japan, sabi niya, magkalap kayo ng pirma, both Japanese and Filipino, na sumusuporta kayo dito sa panawagan na ito, na si Pangulong Duterte, i-request natin dito sa Japan ang interim release. Kasi yun ang inaan nila sige, okay man. Sige, nandiyan na may hearing na pero alisin na siya sa kulungan. Dito sa Japan ang interim release. Pag nakalikom kayo ng pirma, ako mismo ang maglalagay, ang mag-open nito sa session para ihiling sa gobyerno ng Japan, which is kaibigan naman ng Pilipinas ng Japan, and si Shinzo Abe nga nagpunta nga sa Davao yun dahil bilib na bilib kay Pangulong Duterte. Dahil ang Japan ang isa sa pinakamalaking funder ng ICC, i-request nila na dyan si Pangulong Duterte sa Japan interim release. Di ba? Palakpakan. Yan yung mga taga-Japan. At yung Hapon daw na yun na senador, siya pa daw yung follow-up ng follow-up. Nasaan na tayo? Nasaan na yung mga signature campaign nyo? Ano na ito? So, lahat ng mga politiko daw sa Japan, nagtatanong, bakit nandoon? Si Duterte, ang galing-galing yan. Anong naging problema? So, sila Doc Lorraine Badoy, kasi si Doc Lorraine Badoy, naka-asylum na yan sa Japan. And yung mga Filipino community doon, nagtataka sila, ba't kayo nagrarally? Ano ba nangyari? So, wala silang alam sa nangyari. Nung nalaman nila si Pangulong Duterte nasa hig, sabi nila, bakit? Kasi nilabanan niya yung illegal na droga. Dapat, di ba, bilang presidente, talagang kailangan labanan mo yung illegal na droga? Bakit siya ikinulong doon? Mali yun. So, yun yung sinasabi ng mga Hapon. At isa sa mga Hapon na nagtatanggol kay Pangulong Duterte. Panoorin nyo. International researcher sa United Nations Human Rights Council na palayain na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Guy Saito ng SMNI News Japan para sa detalye. Umabot na sa international stage ang panawagan para sa katarungan at kalayaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya ay kasalukuyang nakadetain sa ICC detention facility sa The Hague, Netherlands. Hindi Pilipino kundi isang Hapon ang matapang na nagtanggol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa harap ng mga kapwa-banyaga sa isang session ng United Nations Human Rights Council o UNHRC sa Geneva, Switzerland. Sa talumpati ni Shunichi Fujiki ng International Career Support Association sa UNHRC, pinurigsa niya ang umano'y political persecution laban sa 80 anyos na dating Pangulo. Binigyan diin ni Fujiki ng pagdala kay Duterte sa ICC noong buwan ng Marso na karang taon ay walang proseso. Ayon sa kanya, nalapastangan din ng insidente ang kalayaan ng Pilipinas na magpasya sa internal affairs ng bansa. I stand here to denounce the grave injustice. Rodrigo Duterte, the 80 years old former president of the Philippines, who blamed... Denounce the grave injustice. Grabe, ang lakas ng salita na yun, mga bossing. For illegal drugs to protect millions, has been unlawfully removed from the homeland and held in the prolonged pretrial detention by the ICC in The Hague. Iginiit ang Japanese researcher sa UNHRC na hindi makatarungan ang pagkakakulong kay Duterte sa ilalim ng pangdaigdig. Tatanungin ko kayo, sinong mainstream media ang nagbalita nito? Kung yung Japanese na yan, nagsalita against kay Duterte dyan sa UN Council na yan? Si Bongbong nga nagsalita sa isang tawag dyan sa UN, dyan sa Amerika, yung pagtitipon-tipon Ang daming balita tungkol doon. Wala na makakwenta-kwenta. Kung itong mama na ito, ang sinasabi niya, mga laban kay Pangulong Duterte, kinakampihan niya yung ICC, pusta tayo. All over the news yan. Pero, tinan mo, pinagtatanggol niya si Pangulong Duterte rito. Taga-UN to, hindi Pilipino. Alam niya lahat ng nangyari. Alam niya kung ano yung mga nilabag na karapatan nitong bansa natin. Bansa pa natin, ha?
Oh, at yung nilabag din ng ICC na karapatan ni Pangulong Duterte. Tinan mo, may mainstream media na nag-pick up. Isa lang ang nag-pick up, SMNI lang. Bakit SMNI lang ang nag-pick up? Samantalang pagka ibang issues naman, pinipick up naman ng SMNI. Bakit pag ganito, importante to para sa bayan Pilipinas, hindi pinipick up na mainstream media? Paano? Putangin ng mainstream media na yan, mga bayad eh. Yung mainstream media na yan, mga prostitutes yung mga yan. Putya nakatanggap ng mga mali-malita. Di ba sinabi nung mga sundalo na may hinatiran silang isang media person? Propagandista ang hayop na yan. Di ba? Yan, dito nyo, sayang sabi ko sa inyo, tayong banateros at tayong lahat, mga Pilipino, pati mga ibang Duterte vloggers, lahat tayo ang ka-counter sa propaganda nitong putang inang mainstream media natin sa Pilipinas. Yung mga hayop na yan, na mga bayaran at mga propagandista ng mga komunista, tayo ang lalaban dyan. Di kang batas. Kinwestiyon niya ang pakikialam ng ICC lalo't hindi dumaan sa paglilitis sa mga local court ng Pilipinas ang dating Pangulo. Sinabi rin ni Fujiki na ginagamit umano ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sitwasyon upang sirain ang pangalan ng pamilya Duterte. Dahil dito, patuloy siyang nagsasalita sa mga international forum upang ipaalam sa mundo ang kanyang panig sa kaso. Binatikos din niya ang ICC dahil sa 3 beses na pagtanggi sa hiling na pansamantalang makalaya ang dating Pangulo. Since March 11, 2025, exactly 1 year ago today, this elderly leader has endured detention, separated from family and serious health issues. Global rallies and protests in The Hague and throughout the world demands the interim release, which has been unlawfully denied by the ICC 3 times. This over 1 year pretrial detention raises profound question about compliance with the Rome Statute's guarantees of human treatment and speedy trial. Para kay Fujiki, malinaw na paglapastangad sa human rights ni Duterte ang ginawa ng ICC. Si dating Pangulong Duterte ay nahaharap sa kasong crimes against humanity sa ICC dahil sa war on drugs noong kanyang termino. It is an affront to human dignity and the abuse of international justice for political ends. We urge this council to demand humanitarian review and interim release of President Duterte. Justice must be fair, not a weapon against the people. The majority of the Filipino voice will not be silenced and depressed. Ang pagkilos na ito ay bahagi ng kampanya ng Republic Defender. Claire Castro, si Bongbong may mga ganyan ba? Si Bongbong, sabi ko sa'yo, pag namatay ang bukas, takin na maniwala ka, baka mag-party sa buong mundo. Itong mga Pilipino to, baka hindi na mga nakasimangot to, baka ang saya-saya na ng mga Pilipino na ito. Tingnan nyo, mayroon ba kayong ma-organize sa kahit anong bansa na gumawa nito para kay Bongbong? Tapos ito si Larry Gadon, naghahamon kay Inday Sara na, sige, magtawag ka sa tingnan natin kung ilang pupunta. Gago, pumunta ka rito sa Japan, baka sampalin ka dyan. Kami, yung dami ng tao na yan, naging part ako niyan. Kasama ako sa nagmamarcha-marcha dyan noon, nandiyan kami sa Japan. Grabe, ang dami nito. Hindi magkakakilala to ha. Basta inorganize dito, magkikita-kita tayo, noise barrage tayo, pupunta dyan, ang dami. Alam mo, minsan nga ang permit namin pang 150 lang. Hindi na nga namin ina-announce kasi pag pumunta yung mga Pilipino, ang dami. Nagagalit yung mga polis, huy, ang permit nyo 150, putangin na yun, 1,000 na kayo. Ganun daw, kaya minsan daw nililihim na nila para lang hindi mapagalitan ng otoridad. Pero wala, hindi mo mapipigilan ng suporta kay Pangulong Duterte. Dito pa lang to sa Japan meron pa sa Middle East, meron pa sa Europe, meron pa sa Amerika, buong mundo yan, kakapal ng mukha nyo. For Peace and Unity at Duterte supporters dito sa Japan upang ipakita sa international community ang injustice laban sa dating chief executive. Sa ngayon, naghahanda ng mga supporter ni dating Pangulong Duterte dito sa Japan para sa pagdiriwang ng kanyang 81 kaarawan sa darating na Marso. Saan ka makakita? 2 taon na sineselebrate, 2 beses na sineselebrate yung birthday ni Pangulong Duterte sa iba't ibang panig ng mundo. Yan ba ang hindi mahal ng tao, Claire Castro? Yan ba ang hindi galit ang mga tao sa pagpapadala ng gobyerno natin kay Pangulong Duterte sa ICC? Tingnan nyo, malapit na kayo. Ramdam nyo na siguro. Nakita nyo, ang dami ng barbed wire doon sa, sa may Mindiola. Ramdam nyo na siguro, konti na lang ang itatagal nyo. Baka hindi nyo na matapos ang 2020. Tingnan nyo, nagkakagulo pa sa kamera si Inday Sara. Wala, basic. Ganun pa rin, maayos pa rin ang itsura, hindi pa rin apektado.